Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo nga nataas-taas ang kang brother. Kay 10 minutes lang ang ako. Tama ni Brad. Taas pa. Well, sa kadaghan akong giandam, na timing po hinoon nga nagira, nawa, murag na tabunan sa mga balita, no? Pero sumpay ra gihapon sa tuang gipahimuslan karon. Kining conflict, no, kining conflict karon sa kalibutan itakdo ra gihapon ni, no, sa kaliwat ni Ismael o ni Isaac. Well, nindot kayo ang atong gipahimuslan mga igsoon nga ang ato dinhi nga magpahimulos ra gyud. Kapila gibalik-balik sa tong igsoon nga magpahimulos ra gyud ta ni Kristo. Praise the Lord. So wala na tas kasuguan. Amen. So dinhi sa chapter 4 sa Galatians, murag si Apostol Pablo naka-mention rin mga buang-buang, no? So ilana ka matawag ba nato desperado, no, tungod sa sitwasyon sa mga taga-Galacia. Naa siya deep concern sa mga magtotoo, mga Kristohano dito sa Iglesia sa Galacia. Nga nahigawas na sila, nakadawat na sila ni Kristo, na ay mga maghuhudyo, na ay mga tig-sul-sul, nakasulod, no? Unya, doon ay mga igsuon nga ni balik na po dito sa kasuguan. Well, praise the Lord, nga gipakita ni para nato mga igsuon. Hallelujah. So, wa na ta, may lalom sa kasuguan, kundili nahigawas na ta, naka-enjoy na ta, nining grasya, nga mao si Ginoong Hesus mga igsuon. So, daygon kayong Ginoo. Pero, mubalik ko dito sa kining kasuguan. Ngano ka ha? No? Tili mong utana, ako mismo nang utana, ngano pa mang na pa may kasuguan? Di ba? O diditso na lang di ay. Well, sa pagkahulog sa tao, wala na, corrupted na. So, ni promise ang Ginoo dito ni Abraham. Diba? Doon ay saad ditong Abraham. But after 430, pila ba ito? Pila ka ito eh? Nga, padayag kining kasuguan. 430 years. Iyang gihatag ang kasuguan ngadto ni Moises. Diba? So, dinhi mga igsoon, ang kasuguan di ay mauni siya the means, no? Aron nga mapadayag si Kristo isip grasya nato. Gi-expose ang tao sa masalanong kahimtang sa iyahang unod-nun nga kahimtang. Grabe kay ka-corrupted ang tao aning panahon na. Di ba? So, dinhi na-expose ang tao sa iyahang pitiful situation. So, with this, dinhi na ito ma-appreciate unsa ang grasya. Praise the Lord. Para nako, wa kayo'y pili ang grasya, ibutang ka lang. Usa ko ka milyonaryo parihan ni Brother Luloy. Di ba? O tagaan ako sa Brother Luloy o Gismel, di man gina niya ma-appreciate na. Gamay ra kayo na, di ba? So, tungod kay wa man siya magkinahanglan, gumikan kay wa man niya makita ang iyang pitiful nga makaluluoy kahimtang. Di ba? Sama nato mga igsuon, sa dihang gilidaw, gihikyad ang kasuguan, dito nakita, nakaamgo ang tao, nga grabe di ay kadautan ang tao. The more nga dikit the law, nagalabi na hinoon nga na-expose sila sa ilahang makaluluing sitwasyon. So praise the Lord nga ni ay saad, ni ay grasya mga igsoon. Hallelujah. So ang grasya
bililuhon yun. Mao na makadayo ko sa Ginoo pastilan, no? Kay wala pa tinaganan ani kung sa kasuguan, if you keep the law, naakas unod. If you break the law, naagihapong kas unod. Kay ang mga gipanganak sa kasuguan, unod man. So saan man nato na, no? So if you obey the law, if you keep the law, unod. If you break the law, samot na. Wagi kay daghanan mga igsoon. Tungod kay giingon naman dinhi nga ang gipanganak sa kasuguan, unod. Pero ang gipanganak, praise the Lord, sa pakigsaan, sa saan, hallelujah. Amen. So, mao na ni nga si Kristo nahimong grasya lang nato. Kay kung naas kasuguan, mao na ningon si Apostol Pablo, wagi daganan. So mahimong insulto kay sa Ginoo. Unsay kapuslanan ni Kristo kung mobalik mo dihas kasuguan? Di ba? Oh Lord Jesus. Dinhi doon ay conflict, no? Gihulagwayan ni na-mention ni Apostol Pablo dinhi sa Galatians 4 bahin ni Isaac o ni Ismael. So si Ismael iyang giluto si Isaac, no? At murag 4 years old si Isaac aning panahon na. Sa dihang gilutas mo winning. Sa dihang gilutas panahon sa gilutas kini si Isaac dinhi nagsukod gibuli BIBI gilutos. So naay conflict tungod kay kining si Ismael na tao siya sa unod-nun nga paningkamot. Although doon na promise ang Ginoo ngadto ni Abraham nga mahimo siyang usa ka dakong nasod. So ang iyang kaliwat, no? Dako kayo nga family or great nation na ay sama sa bala sa baybayon, na apoy sama sa mga bituon. So tagdo po sa itong enjoy karon. We are the stars, mga igsoon. Praise the Lord. So kita ang mga bituon. Hallelujah. So sa ito ang enjoy karon sa morning revival nga mahimo tang mga bituon. Pero bantayanan, basig mga bituon ni nga mga lagan, no? Wandering. Pastilan, ako naigo-gigo ani ka, isang na ako sa meeting hall, ga latagaw ang ako ang unahuna. Oo. So basin mga bituon tang lagan. Unya ang mas worst pa diha, kining mga falling stars. Oh Lord Jesus. So, praise the Lord, kita mga bituon. Hallelujah. So, dinhi, si Abraham, no? Si Abraham, wa siya kapaabot ba? Nga sa saad sa Ginoo nga himuong usa ka dakong nasod, oy, pila ka tuig, wa pa mangyud mo buros ang iyang asawa. Ha? Wa pa mangyud mo buros. So mao to nga niingon na po ako banggi ko nga si Sarah niingon na lang kini na lang si Hagar, no? Nga maid servant. So dito nahimugso si Ismael. So si Ismael mao tong gihulugwayan sa anak siya sa unod. Unya pila ka tuig ning buros si Sarah. Unya gipanganak si Isaac. So dinhi gihulagwayan si Isaac nga anak sa pakigsahan. So praise the Lord, dako kaayo ni o kuan ba kaning sugilanon, no? So dunay conflict. Dinhi na nagsukod gipakita dinhi ang conflict between flesh o sa espiritu. Oh Lord Jesus, so mao na nga hangtod karon. Di ba? Hangtod karon naa gyapon ni nga conflict, no? Kay
kining anak sa kasuguan. So naay mga anak sa kasuguan pinaagi sa unod nga kining mga Judaizers, mga mag-Hudyo, nga ilaha ra yung ginahuna to keep the law. So if maura gini ang ilahang rumbo dinhi, walay kapuslanan ang saad sa Dios, di ba? Kay tuara magid sila nagtamod sa kasuguan. So again, ang pag-keep the law na sunod, how much more ang pag-break sa law na agyapon sa unod. Ang balaod or ang kasuguan gimugna sa Ginoo, giprograma na niya daan in order sa akong ingon kaganina to expose man, in order nga moabot yun ang grasya nga gisaad sa Dios. So praise the Lord, abot kining grasya pinaagi ni Kristo. Amen. Nga kaliwat ni David, nga kaliwat ni Abraham, o kaliwat ni Isaac, o kaliwat ni Abraham. So si Kristo mao ning grasya nga niabot mga igsoon. Unya kining grasya naa na gyud nato. Hallelujah. So salamat kayo. So mao na nga na luwas ta pinaagi lang sa pagtuo. Di ba? O dili sa ato ang our own effort in keeping the law, but in believing by faith mga igsoon. So atong basahon pa ni. Well, gining sa mga anak ni Abraham ug mga anak sa babayeng gawasnon. Giingon pa gid sa Galacia 4:30 iuno nga unsa may gisulti sa kasulatan, hinginli. Hoy, hinginli ang babayeng binatunan ug ang iyang mga anak. Kay ang anak sa babayeng binatunan dili gyud magkapanunod, no, uban sa mga anak sa babayeng gawasnon. So there is no chance nga makapanunod kining mga anak sa binatunan tungod kay naamang gyud siya sa unod. So wa gid ay chance maigsoon. So ang ato lang gyud kinahanglan mo enjoy lang kita niining Kristo nga nahimong grasya alang nato mga igsoon. Di ba? So, dili ta mga anak no, sa babayeng binatunan, kundi sa babayeng gawasnon. So, ang mga mag-Hudyo nga naulipod yun sila sa kasuguan, nagkapos silang kasuguan, nahimong yugo nila ang kasuguan. Di ba? Looy, no? Parihara, kaganina, before ni lakaw ang ako ang asawa, doon ay kasuguan yung gibilin ako. Ingon siya di, mo larga ra baga ugma, ayaw bigyan o kiat-kiat dito ha. Mo larga ko sa Boracay, ingon siya, Boracay ra ba na imong atuan, o niya, basig magkiat-kiat ka dito. Ha? Dagang apang. O niya, nahimong kasuguan ako ni. So magsige na lang, di lagi ko magkiat-kiat, tugon na bagay ko sa ako ang asawa. Di ba? Pero ang nindot ayon ta, ngayon tugon ako, ayaw gi kalimot pag-enjoy. Di ba? Ni Kristo. Praise the Lord. Nga grasya alang nato. So, pariha karon daghang kay mga balaod, no? Na mga balaod sa trafiko. Kinindalana before tiyali kining Independence Street wala pa'y no entry sa una. Unya karon na ordinansa nga no entry. Unya kung mo sulod ka nga do not enter pa na, naka-violate na ka sa balaod. Inana na, sa wala pa ang kasuguan, ang tao wa ma-expose sa mga violations. Di ba? But since diha na ang kasuguan, na-expose siya sa violations. Daghang kaso ka patong-patong, the more you, di ba, na-expose ka sa violation. Pero, sa diha nga nakumbikto ka, gipardon ka, in like manner inanipod. Nga ang Ginoo, sa dihang na nagkapos na sa balaod sa kasuguan, before, ni ay grasya nga maoy nagluwas sa to, gitubos na mga igsoon. Unya karon kini mga maghuhudyo kay mo ginag-iskutan diri sa Galatians 4
Nganing adto dito sa mga magtotoo, nagtudlo na po, kinahanglan gyud nga mao ni, di ba, ang kining mga sulundon nga nahimong ritual na lang nila, kini sistema. So, ni simang na sila gikan sa enjoyment ni Kristo. So, dili ko sa 5 ka mga positibong butang, no? Well, sa ato ang gipahimuslan, there are 5 positive things dinhi. Unsa man ni? Sa duha ka pagkigsaad ug sa duha ka matang sa mga anak, no? Masilsil gyud unta nato. Unsa man ning masilsil gyud unta nato? No? Kining sa atong panungduman ang mga saad sa Dios, the promise, no? Ngadto ni Abraham, dayon ang grasya, si Kristo, ang Espiritu, o ang mga anak sumala sa Espiritu. Praise the Lord. There are 5 things. But the opposite of this, kung naa ka sa kasuguan, nga naa ka sa unod, pagkaulipon. Ulipon gid ka. Wa gid kay dag-anan, naulipon na gid ka. Sa kadaghang balaod sa tuang syudad or sa tuang Pilipinas. Di ba? Mangihing ka diri, bawal. Musulod ka diri, bawal. Pulos bawal. Pulos gidili. Kada lihok mo halos di nakapalihokon. Di ba? So, gisgutan sa unahan aning kapitulo nahimong iyog ko na nimo. Naulipon yun. So mao ni naulipon o ang mga anak sumala sa unod. So, praise the Lord nga wala na ta dinhi sa side sa mga anak sumala sa unod. Pero doon ay mga panahon mo balik gyapon ta sa unod. Oh Lord Jesus, di ba? So if wala kay sa espiritu, kakadapit ta. Di ba? So basin naa ka sa unod. So doon ay duha ra man ko dinhi. Unod og espiritu mga igsoon. So salamat kay sa Ginoo nga gipakita ni, no? Unya ang pagpadayag sa tinguha sa Dios dito na padayag no ang tinguha sa Dios ni Abraham. Ang gisaad kang Abraham mao di ay ni ang pagpadayag sa tinguha sa Dios. Sa nisaad ang Dios kang Abraham giablihan niya ang iyang kasing-kasing o ipadayag ang tinguha sa iyang kasing-kasing. Amen. Bisan nahulog o kinunglo na ang tao, tinguha sa Dios nga panalanginan tanang nasod. So, aron gyud nga unsa ba ni kining kita gyud or inana gyud ka bililhon ang grasya mga igsoon. So sa pag-abot ni Kristo nga nahimong grasya alang nato, dinhi dako kaayong kahimuan nato kini. Labaw pas bulawan ing grasyahan. Piaw ba nga nahimong nahimong na puno sa sala ang kalibutan, no? Niining mga panahon na nahimong corrupted ang tao, but here comes Jesus Christ nga natao unya nahimong life-giving spirit nga niya na sa atong sulod, no? So nahimo siyang grasya alang nato. So naggrasyahan kita. Praise the Lord. Kay kita nga nituo sa Ginoo. Amen. Unya nakabato niya, so nakabato na ta ning grasya maigsoon. So sa giyan sa tuigsoon kaganina, ang atong himuon is just only to enjoy Christ. Hallelujah. Wala nilain. Pahimuslan lang ginato siya. Unya atuag yung iumol si Kristo dinhi sa atong sulod. Why chance ang balaod nga makapurma dinhi nato? Kay ang tuyo man kay Ginoo nga gusto siya nga himo niyang tao aron mabatunan niya aron to express Him and to represent Him. The law, why chance nga mahimong duplication, mahimo tang iyahang mass reproduction. So kini ring kinabuhis Ginoo nga grasya lang nato maoy
palagianan nga mapurma, mahulbatan ni Kristo. But, dili dayon automatic. No, kinahanglan maumulan ta, mahumulan pa kita. Permitted with Christ, then eventually, sa hinay-hinay, eventually, mapurma na gyud si Kristo dinhi sa atong sulod. So, praise the Lord. So, dinhi na ko, kay alas 11 na, no? Unsa may pilion na to? Unsa may pilion na to? Well, dinhi sa Galatians 4:21-31, naghisgot na kaganina, duha ka babae, duha ka pagigsaad, duha ka Jerusalem, dayon duha ka mga klases pagkaanak. Unsay pilion nato nga igsoon? So, giingon diri daygon ang Ginoo nga iyahan ang ipakita nato, no? Nga kining duha ka pagigsaad unya diri kita. Praise the Lord. Nga iya ta sa Jerusalem sa taas, iya ta o mga anak ta sa babaeng gawas nun. Praise the Lord. Unya daygon ang Ginoo nga napanganak ta sumala sa espiritu o magpahimulos ta sa malangkubon sa tanan nga espiritu nga panalangin sa ebanghelyo. So salamat kay si Ginoo. Praise the Lord. Okay na? Wala na yung oras? Ha? Padayon pa? Wala namang kay kapadayon? Praise the Lord. Hallelujah. So, doon ako'y napahimuslan. Na ako lang i-share ni Maigsoon. It is also related sa kasuguan gihapon. Kaya mo man gini pinaka-basic yun or pinaka-main subject ani kining kasuguan. No, sa nga maogyoy gitudlo or gihuptan, gibarugan sa mga maghuhudyo kini mga Judaizers. Gani ang pinaka-worst ani iglesia sa kinini ang Galacia murag di pa kayo, grabe. Pag-abot na sa Smyrna din hina, no? Well, ang kasuguan, it is a matter of man's labor, no? So, ako nang gihisgutan kaganina, nga kasuguan, resulta ni sa man's labor. So, katong gihulagwayan ni Ismael, no? So, with man's ability to produce something. So, mao ni ang law. Whereas, ang grasya, mao ni siya ang gihatag sa Diyos dito sa iyang pinili ng mga katawhan. So, pastila, no? Dinhin ako na-appreciate o unsa gidi ay kapililuhon kining grasyahan. Hallelujah! O, nakaingon ko nga pastilan, kining grasya nga ito nabatunan nga walay bayad, very pililuhon yun para nako. Amen. So, sa baliko na to nga sa kasinatian ni Abraham, dako kaya ni siya kalabutan sa tuang kasinatian. No, so makarelate po taan ni kay naay mga panahon nga nagbuhat ta base sa tuang ability. No, so base sa tuang ability. So kana naa ta sa unod. Wala na ta sa espiritu. Bisas pagpamulong. Batayanan kayo, no? Bisan sa buhat, bantayanan kayo. Tiyali niata ning participate sa buhat. Pero ang atuang i-exercise based on our ability. No, man's ability. So dili siya kinini ang mahinang punon sa Ginoo. So ang ato nga magbuhata basig yun sa leading sa espiritu mga igsoon. So kanang lugwa, no, sa ato ang kinini ang enjoyment. Diba sa ato ang na-enjoy sa MR itong niaging semana, doing the will of the Father. So atong pagbuhat base sa kabubuton sa Amahan. Dili sa ato ang kaugalingong paningkamot. Kay kini atong kaugalingong paningkamot, aduna na siya kalabutan sa balaod. Kay the more nga ang tao mo try siya ug tuman sa balaod, yes, of course, he exercising his own ability.
gireject niya ang grasya. Kining kaluwasan, kining redemption, judicial redemption. Iya ang gisalikway kay nagsalig siya siyang ability to fulfill or to abide the law. So, unsa pa may kapuslanan ingon si Apostol Pablo sa chapter 4. Kung inaani man lang gani, ngano pa man nagpakatao pa man si Kristo? Ngano pa man nga nagpakamatay pa si Kristo, nga di ay mamatarong mo or mamaluwas mo pinaagi sa kasuguan. Di ba? So, umunang magkatagbo tag mga sabadista, unsa pa may kapuslanan, no? Sa pagpakatao ni Kristo. Unya nagpakamatay pa si Kristo sa krus. Unya lang di ay maluwas ta pinaagi ra sa kasuguan. Oh Lord Jesus, so salamat kay sa Ginoo nga gipakita niya ni nga basahon sa Galacia on how important no nga kining grasya nga atong nabatunan. So dinhi sa book of si Pablo dinhi sa book of Galatians nakikuan gid siya kinini ang iyahagyong gi-fight. Iyahagyong gi-fight ang kamatuoran diha sa ebanghelyo. So iyahagyong gi-testify nga ang salvation pinaagi through faith in Christ nga mao nga grasya nga gisaad mga 2,000 years ago dito ni Abraham. So unya gitawag ta dayon ron sa tuyo nga maglakaw diha sa espiritu. Praise the Lord. So sa kisinabihan ni Abraham, iyang gigamit ang iyahang flesh to fulfill God's purpose, no? Unya ang book of Galatians makita nato dinhi nga mga Judaizers ilahag yung stirred up ang mga magtutuo aron lang yun o gamit ang ilahang unod to fulfill the law. But praise the Lord, the Apostle Paul ihaging gipatinaw dinhi nga niata sa pakigsaad sa saha. Hallelujah. So praise the Lord for this promise no nga kita ni agyod sa pakigsaad sa saha. Amen. So brought out usab ni Apostle Paul no nga dunay duha ka klase sa mga anak o sumunaning si Isaac ug si Ismael nga si Ismael rejected by God unya wa gid siya chance nga makapanunod sa panulundon nga gisaad sa Dios nga kining panalangin. So kita naata sa side mga kaliwatan ni Isaac being the rightful heir ng mga kanang mga manununod no niining promise unya nagapahimulos ta sa grasya sa Dios mga igsoon. So praise the Lord. No, so ako na lang ning i-recap nga si Sarah ug si Hagar nagrepresent sa duha ka mga covenants no diha sa Galatians 4:21 to 31 ato makita nga si Hagar nagsignify sa balaod, symbolizes the earthly Jerusalem unya who is under slavery o under sa law. Samtang si Sarah signify sa grasya nga nagsymbolize sa heavenly Jerusalem nga mao ang free woman. Praise the Lord. Unya si Hagar represents the covenant of law. No? Unya unsa maning covenant of law? Ang pagpaningkamo sa tao to produce something for God. No? Nga nagbuhat kunuhay sila para sa Dios according to the law through their fleshly effort. But Sarah represents the covenant of grace. So, ang tao dinhi enjoying God and waiting, nagpaabot kaniya to bring forth the seed. So, praise the Lord. So, wala ta gitawag aron ta to labor with our ability but to produce. Praise the Lord. To produce something for God. Amen. Under the law. We are called to enjoy God as grace. Hangtod nga He brings forth Christ as the seed in us. So, salamat kay sa Ginoo nga ang desire sa Dios, na tinguha sa Dios, nga mahimong daghang mga anak, hallelujah, isip inanak kadaghan ang nakadawat niya o nagpahimulos kaniya. Amen. By faith. Hallelujah. O iyang gihatag ang authority to become children of God, born of God. Praise the Lord. Kini nga grace, dili lang ni siya unmerited favor from God, but
grace is God Himself. Hallelujah. Ang Diyos mismo siyang kaugalingon mo ni grasya nga nahimong ato ang kapahimuslan o nahimong tanan sa tanan alang nato mga igsoon in order for us to become the sons of God. Hallelujah. So ang Kristohanon natong kinabuhi should be kinabuhi nga puno gyud. Gibalik-balik ni brother kaganina. Puno gyud sa pagpahimulos ni Kristo isip grasya alang nato. Ang pangutana, nagpahimulos mo po ka? Oh Lord Jesus, my experience. Sa dihang gitahasan ko, ani, na timing dito ko sa Manila, kung sa may time na ko. So, bisag tuwa sa convention, dalikat ko og basa, di magigakapahimulos. No? Naglagubo ng sounds, inigyanghag mo sa screen ay nang gisayaw. Wa gyud, di gyud. So, ang nindot nga pagpahimulos ka nang naagig ka sa mga espiritu. Praise the Lord. You need to turn to your spirit. So, then you can enjoy Christ. Di ba? Kaya kung nagpahimulos po ka, on exercising your mind, wag hapon. So, daghang kung nabasa dito ako, nangagi, pag-abot hinoon, kaganinang buntag, Ginoong Jesus, nawa naman to tanan ako ang ipangbasa. The more hinoon ko magbasa, magalabi na hinoon ko kalibog. Muna ang kaganin, nagalingkod ko, minaw po ko ni brother, Lord, yara. Pahimulos lang yun ay. Praise the Lord. Enjoy lang yun mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Onya, dili a life of laboring for God in our natural efforts under the law. So praise the Lord nga kinini ang nining at Testament age we are under the covenant of grace, no? The continuation of the covenant of God made with Abraham. This means that we should stop our fleshly effort. Di ba si Abraham? Atong isgutan diri tama ra sa pagkatao ni Isaac. Pero doon ay chance pa di mo balik tas unod. Kay human matao si Isaac, okay nun ta, nanganak paglaing uno. Kisa ito iyang asawa, ikaduha ni sunod ni Sarah. Nanganak paglaing uno. So nimbalik siya sunod. Unya, di lang kining balik siya sunod, 6-fold. Delikado di ay, no? Nanata sa espiritu, unya, na-i-chance mo balik kas unod, mas grabe na hino. Oh Lord Jesus. Mauto nga si Abraham, wagid siya ma-matured in life. Ang ato ang goal ani is to be ma-matured na maigsoon. So mo na nga si Apostol Pablo, sa dihang nakita niya ang kahintang sa taga-Galasya, imbis na sila sa grasya, ning balik sa kasuguan. So, maunang nakaingon siya mga foolish. Di ba? O di na maginta maayo paminaw na nga pulo, foolish, mga buang-buang. Di ba? Mga buang-buang, giingnan niya ang mga taga-Galasya. Kaya na-distorted sila, no, from being ni Kristo nga maong grasya, ni balik sila dito sa kinini ang kasuguan nga mao ang unod. So mao nang bantayanan po para nato mga igsoon. Nga ni anata sa anak sa pakigsaad sa saad, no na anata ni Kristo, pero basid unya mobalik tas unod, maparihata ni Abraham. So mao po nay negative side of the history, no? Ni Abraham. So mao nang wa gid siya matured in life. So, praise the Lord, when we isip mga magtutuo ni Kristo, ilabi na, no, sa mga serving ones. Kita nga mga serving ones, mga igsoon, nga ni adinhin. Praise the Lord, we are under the Lord's shining. Hallelujah! Under ba ta sa Lord shining? The shining star, praise the Lord. So, under ta sa Lord shining,
Unya iyahag yung gi-expose ang ato ang natural effort sama sa mga mago, di ba? Atong lakbitan. Ang mga mago, nakita nila ang bituon. So nakita nila na sila'y pananahon. Di kayo sila hanitis Biblia. Pero kita nila ang bituon, no? Mo'y nag-lead nila. Ay naun sa bahinoon nga ning kuan man sila silang natural concept. So natugpal hinoon sila dito sa Jerusalem. No? Unya nanabi sila dito nga ang Mesiyas na tao na nakakos hinoon og trouble. So gimino sila. Kita lang bituon, dito ta sila padulo. Uy, namuraog na saag kay naaman sila silang kaugalingon. So nakakos og trouble kay nabulabog man hinoon. So ang si Herodes kay di manggid siya gustong mataw ang Ginoo kay lagi naaman sila sa kasuguan, di ba? Nagkip manggid sila sa balaod. Sumao na nga gipamatay na hinoon tong mga batang lalaki. Grabe nga grabe nga panghitabo. Di ba? Wa pa masukad sa tuang history, no, sa karon nga henerasyon nga mga batang lalaki anang lugar gipamatay, no? Pero ani panahon na nakakos tungod lang sa ilahang pagkatipas. So praise the Lord nga kita, no, na-expose ang atuang natural efforts to please Him. So ang atuang fleshly endeavors to work for Him o ang manifestation sa atuang flesh, unya we realize nga ang atuang flesh is so active and living both in doing things against God and in doing things for God. So praise the Lord, nga kinini ang when we are not enjoying Christ in spirit, dinhi na mo activate na ang atuang flesh to fulfill the word of God. We nullify the grace of God. So mo din nahitabo sa mga taga-Galacia. Unya di nata mo allow ani mga igsoon kundi ang atong pagbuhat, pagpahimulos na agyod we need to exercise our spirit and not in our flesh. Praise the Lord. Hallelujah.